Hi, hello po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw pong muli. Kamusta na ho kayo? Sana ho ay nasa mabuti kayong kalagayan sa lahat ho ng oras at saan man ho kayo naroroon. Nagbabalik hong muli ito ang aking YouTube channel na Eric's Vlog. Maraming salamat po sa patuloy na nanonood ng akin hong mga ina-upload na video dito ho sa aking YouTube channel na Eric's Vlog. At ngayong araw ho na ito ay pag-usapan ho natin ito hong mainit-init pa na balita na kung saan ho ay naimbitahan itong si Trillanes ho doon ho sa impeachment hearing na nagaganap po sa Kamara. At para ho sa kaalaman ng lahat, ito hong si Antonio Trillanes ay ang dati ho nating senador na nagsilbi ho simula ho nung taong 2007 hanggang 2019. So, lumalabas ho na 12 years ho naging senador. Ito hong si Antonio Trillanes o sa mas kilala hong sa tawag na Trillanes. At ito ho yung sinabi ng Philippine News Agency sa balita nila na sinasabi ho nila na yun hong mga claims doon ho sa sinasabi ho na transaction ho ng ating Vice President ay nagmamatch ho doon sa record ho ng AMLAC. So matatandaan ho natin ito hong si Antonio Trillanes ay marami hong sinasabi noon pa hong 2016 tungkol ho dyan. At dito ho ay lumalabas na ayon ho sa balita ay sinabi ho na former Senator Antonio Sonny Trillanes deport testimony on Vice President Sara Duterte alleged hidden bank transaction gained credibility after the Anti-Money Laundering Council confirmed that 19 of his entries match its own records on the same dates and same amount. So yun ho, nagmamatch ho yung mga dati na hong sinabi o kiniklaim ni former Senator Antonio Trillanes dun ho sa mga bank account na yan. At dahil ho dyan ay tumaas ho ang kanyang kredibilidad. At ito naman ho yung sinasabi ho ni Chairperson Luistro dyan ho sa pagdinig ng impeachment ho. Ito ho yung congresswoman ho ng 2nd District of Batangas at sinasabi niyo ho dyan na yun hong joint accounts held between Sara Duterte and her father, former President Duterte, containing millions of transactions that was never reflected in their statement of assets, liabilities, and net worth. So yun ho, hindi ho nag-reflect at hindi ho dineclare doon ho sa kanilang mga salin ito nga hong mga transaction ho. So ito ho yung binanggit ng 2nd District Congresswoman Luistro. So lumalabas ho na gumanda ho ang kredibilidad nito hong si Antonio Trillanes dahil nga ho nagmatch ang kanyang mga kiniklaim dun ho sa record ng Anti-Money Laundering Council o yun yung tinatawag na AMLAC. Dahil matatandaan ho natin noong 2016 ay may mga aligasyon ho siya tungkol sa milyon-milyon hong bank account daw ng dating presidente ho na si President Rodrigo Duterte at sa kanya hong pagsalang sa impeachment hearing ay lumabas ho na tama ho ang mga petsa at mga amount doon ho sa record ng AMLAC. Kaya laking tuwa ho ni former Senator Antonio Trillanes dito ho sa nangyaring ito. At sa kanya hong salaysay ay ito ho yung kanyang sinulat. Sa kabuuan, sa aking pananaw, lumalabas sa lahat ng ito ang mga sumusunod. Una, si Sara Duterte ay kasangkot sa korupsyon noong unang pumasok pa lang siya sa gobyerno. Pangalawa, si Sara Duterte ay may mga tagong yaman na nakuha niya sa mga illegal na paraan. Pangatlo, si Sara Duterte ay hindi nagdedeklara ng kanyang tunay na yaman sa kanyang salin. Pang-apat, sina Sara Duterte at ang mga malapit na miyembro ng kanyang pamilya
ay tumanggap ng daang-daang milyon na pera mula kay Sammy Uy na isang kilalang drug lord. So ito ho yung pahayag na sinabi ho ng dating senador na si Antonio Trillanes. So binanggit ho niya yang apat ho na bagay na yan doon nga ho sa pag-usad ng impeachment trial o doon sa Kamara. At sinasabi niya ho sa aking paniniwala, ang lahat ng ito ay pasok sa impeachable offenses na betrayal of public trust at graft and corruption and other high crimes na nakasaad sa ating saligang batas. Ang sinumpaang salaysay na ito ay aking kusang loob na isinagawa ng walang nag-uudyok at pananakot bilang patotoo sa lahat ng nabanggit at nakasulat doon bilang aking personal na testimonya sa impeachment hearing ng House Committee on Justice sa kasong impeachment kay Sara Duterte at para sa anumang legal na maaring paggamitan nito. So ito ho yung testimonya ho o sinumpang salaysay ni Antonio Trillanes na pinirmahan ho noong Abril 21, 2026. So yun ho, abangan ho natin ang development o pag-usad ho nitong impeachment ho na nagaganap o hearing sa Kamara patungo ho sa pag-usad nito sa mga susunod ho na araw at linggo. So malalaman ho natin yan. So hanggang dito na lang po muna ang ating vlog. Isang mapagpalang araw pong muli sa inyong lahat at mag-ingat po tayo and God bless po.